Bakit nga ba marami tayong mga OFW na nagtatagal sa ibayong dagat? Ano ang pinangangambahan nila sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas? Ito po ang Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation. Ako po si Susan K. OCW. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kilalanin natin, makipagkwentuhan tayo sa ating mga kababayan na nagawang bumalik ng bansa at pinaghandaan ang pagbabalik na ito para ipagpatuloy ang kanilang buhay kahit wala na sa abroad. Narito't makakasama natin mula sa Dubai ang admin manager ng isang tanggapan doon, si Lois Gabriel. Hi Lois, welcome sa Bantay OCW. Hi, good morning, Miss Suzanne. Thank you for inviting me. Salamat din sa pagpapaunlak. Kumusta naman ang Lois Gabriel sa Dubai muna? Ano ba trabaho ng isang admin manager doon? I started po year 2000. So, yung admin manager kasi, hindi lang po siya sa administration. Sometimes, you also do the HR work, minsan sales and marketing All officer around. ka din. Yes, so all around po doon. Maswerte lang ako talaga, Miss Susan, kasi yung mga napasukan ko talagang mga company doon ay maaayos naman po. And I have 2 days off din po. So, maswerte po talaga ako noon. And also, yung trabaho naman po dahil ang background ko is PR din. So, hindi naman ako na problema sa sales and marketing and the admin work po. Pero talagang plinano mo na mag-abroad at pinili na magpunta sa Dubai? Yes, actually ma'am, dahil 7 kami magkakapatid and I was really asked by my parents to help them talaga. And also my aunt who's based in Dubai po sa airport po kasi talaga ang target namin. Okay. Ang pangarap ko talaga, Miss Susan, maging flight attendant. But the problem is, para Bagay po, nga sa'yo, ang tangkad-tangkad mo. Opo, actually ma'am, hindi talaga siguro siya meant to be. Pero I was already interviewed. Naka-in na po ako ng, if I remember it correctly, Qatar Airways. Oh. Kaya lang po, for unknown reasons and personal reasons, ma'am, hindi ko nagtuloy. Siguro ma'am, hindi ko na po madedetalye yun. Hindi ka na nag-try? Hindi na po ulit. So okay. sabi ko, pag pang-admin work talaga siguro po ako. Pero abroad pa rin? Yes, Gusto mo Qatar po talaga? yun. Kasi ma'am, nakita ko po kasi yung buhay ni tita. Yung nagtatrabaho sa airport? Yes, she was Okay. able to really help the family po. And na-enjoy niya po talaga yung buhay niya kasi maganda po yung sahod compared to the life that she had sa banking industry here in the Philippines. So sabi niya, Lois, kapag nakatapos ka, why don't you try? So she was able to bring me there po nang wala pong problema, visit visa po noon. Sabi niya, tingnan mo muna. And then, luckily po, siguro after 3 months, of that year, 2000 po, I landed my first job sa Kenwood po, yung naalala ko. Kasi admin. noon, hindi pa ganun kahigpit. Yes. Pwede pa yung visit visa. Opo. So, nakailang buwan ka muna bago ka makakuha ng trabaho. Matagal din ma'am kasi newly graduate ako. So, ang nailalagay ko lang sa resume ko po, yung lang mismo pinag-aralan ko. So, ang ginawa ko, pag nai-interview ako, sabi ko, kaya kong gawin yan. Kasi po, Okay. fluent in Ilang English buwan? po ako. Akala po nilang galing ko talaga. So, 3 months din, ma'am. Oy, hindi ganun kahaba yun ha. At least may tinitirang ka doon. Nandun ang tita mo. Yes, kaya Pero kung po- wala kang kamag-anak, hindi ka magdi-dare siguro. Hindi po siguro. Kasi, it is an unknown territory for me po. Mahirap yung time na yun na naghahanap ka ng trabaho. Mahirap siya, ma'am, kasi nasa ibang bansa ka. So, you don't speak their language po. Kapag nag-apply ka kasi, ma'am, okay lang naman po na hindi ka college graduate, high school will do. Kaya lang po yung requirements kasi nila, ma'am, kailangan kahit paano marunong ka ng Arabic. Marunong ka. Hindi po. Hindi ka. Hindi po ako interesado kasi sa language maybe. ah. Pero dahil po yung company na pasukan ko, ma'am, hindi po siya free zone po.
So, it is a Japanese company. Oo. Kenwood po. Isa sa mga parang regional office po nila sa Dubai po. Okay. So, I was able to pass their, parang requirements noon. Kasi siguro dahil Asian din po right? ako. Oo. So, Asian employer. Yes. Eh, yung mga kasama mo. Actually, Ano din? ma'am, lahat, ma'am, ibang lahi. Siguro dalawa lang po kami ng Filipina. Okay. And then most of them are Indians and the bosses are Japanese po. So, paano ka nagproseso ng dokumento mo? Siyempre, tourist visa ka lang noon. By the way, mga kabayan, hindi ho pwedeng pumupunta na kayo ng tourist sa United Arab Emirates. Bawal po yun. Nagkataon lang, noong time na 2000, correct? Ay, napakaluwag pa noon. Wala pang ganyang paghihigpit. So, nagproseso ka ng documents mo. Doon na rin, sa UAE. Opo, they will ask you kung anong visa status ka. Kapag sinabi mo na visit, they will have, you have to parang submit a requirement na mag-exit ka muna. And then, dapat kapag pasok mo, ma'am, another stamp po. Pero on process na po yung tinatawag nilang parang work visa noon. Umexit ka muna. Yes, ma'am. Sa Iran noon. Sa Iran Kish. po ang, Kish Island po noon. Every month yan, nag-exit No, ka? ma'am. 2 months po kasi yung duration ng visa and then Okay. you can extend for another month. So 2 months, 2 months. Opo. Noon, ha? Noon, ma'am. Kasi nga, Ngayon isang po, buwan it's lang eh. totally different Oo, daw oo, po. oo. So, nung time na yun, ma'am, you can extend for another month. And then after that, ma'am, exit ka. So, isang exit ka lang. Pangalawa isang yung exit, pagpasok. ma'am, opo, na. Pero once May na you trabaho have na. changed a job or company ulit, gagawin mo ulit yun Exit for ulit. another. Pero ngayon, babalik ka pa rin, uuwi ka pa rin sa Pilipinas para magproseso dito sa ating... Not necessarily, ma'am. Ang pinakamura kasi nun, you have to go to Kish lang sa Iran. Po sa siya. legal na pamamaraan, unless same company, nagre-renew lang kayo. Yes, ma'am. So, mag-exit ka na lang another 2 years contract. Opo. Ganun ba? 2 years contract, nag-exit ka. Hindi ka na umuwi. Hindi ka nagbakasyon. Hindi po kasi kapag nag-exit ka po sa isang territory na acceptable naman po ng country nila, ang gagawin nyo po kasi pupunta tayo sa embassy para Mag-process asikasuhin ka yung doon. papers po na legally ka na dito. Meron pong ina-apply talaga sa embassy Documented po. ka na. And at that time, ma'am, sa konsulada po kami pupunta dahil yung embassy sa Abu Dhabi siya. So we have consulate office in Dubai po. Ano yung nagpangyari sa'yo na magdesisyon na huwag magtagal? Hindi ka inabot ng 10 taon hindi ba, sa pag-abroad? Bakit gano'n? Ma'am, actually, gusto ko pang magpaabot ng hanggang 9 years sana. Kaya lang po, na-inlove po ako. Hindi po, kidding aside, ma'am. Nakita ko po kasi na yung buhay doon, it's only temporary and it's only good for single people talaga po. And dahil meron naman akong plano po talaga na mag-asawa noon, yung asawa ko po kasi siya po yung merong constant or meron po talaga siyang job. So, kapag uuwi na ako, kahit papano, may sasalo po sa akin. Ready po. Plinano po talaga namin yon. And nung time po kasi na pauwi na ako, ma'am, yung influx po kasi ng lahat ng nag-a-apply, sobrang dami. At tumaas na po yung buhay doon. So, yung dating naiipon namin nung year 2000, 2006 po, halos wala na kaming masave ng substantial amount of money. Para lang pong you are working to live na lang po. You live by the day na lang. So, isa rin po yun sa nakapag-decide po ako na parang gusto ko na rin pong umuwi. Oo. Naisip mo rin noon na sa halip na magkakahiwalay kayo, di ba? Nung asawa mo, ng mga kapamilya mo, umuwi ka na lang at hindi na nagplanong muling bumalik? Or kayo mag-asawa nagplano na mag-abroad? Actually, si husband po masyado pong tapat sa Pilipinas. So sabi niya, going abroad is not a choice. Hindi po talaga. So sabi ko, I would rather be with my husband and try namin po dito lang sa Philippines. And no going back talaga, ma'am. Kasi iba pa rin, ma'am, sa Pilipinas At talaga. least ikaw, Lois, alam mo when to stop. Ang nakikita din nating problema ng mga kabayan natin, hindi rin nila alam kailan hihinto, hindi ba? Na hanggang kailan ka mag-a-abroad. Pero nung una mong alis, plinano mo na, 3 years, 5 years lang ako, may ganun ka? Yes, ma'am. Sabi ko, I'll just have to try for 2 years. Okay. Pagdating ko ng 2 years, ma'am, syempre magbabayad utang muna ako ng unang taon, di ba? Yung mga ginastos mo. Yung pangalawang taon, nakapag-ipon ka na. Pero syempre, tutulong ka, ma'am. And then, and so on and so forth. Hanggang sa
wala ka rin talaga halos maipon, ma'am, kasi hindi mo pwedeng idahilan sa mga pamilya mo na wala akong pera kasi okay lang for So, yun yung me. ikatlong kontrata. Yes, ma'am. Doon ka nag-decide na uuwi ka na. Isa po sa naging parang deciding factor is I got pregnant po nung nagbakasyon ako. So, perhaps it was really meant to happen po na kailangan ko nang umuwi. Kaya isa rin pong malaking factor yon. So, hindi mo tinapos yung kontrata mo? Ma'am, ito nga po yung problema nito. Sabi ng boss ko, you have to finish your contract kasi hindi mo makukuha yung separation pay ko. So, ang ginawa ko, ma'am, I have to go back po after 3 weeks ng papakasal namin. Okay. And then, ma'am, nung nagbakasyon na ako at naging pregnant po ako, after 2 years na po yun, dun lang po na ako pinayagan na uuwi na kasi nga po, I really have to start Tsaka a talagang family. buntis ka na. Yes, ma'am. Buntis Nakita ka rin na. naman po yung nung boss ko. Sabi ngayon ako, Lois, ang hirap na pala kasi ang sungit ko na daw po. Tsaka Japanese yung boss mo. Actually, ma'am, pang third company ko na yon. Ang boss ko na po is French na. Oh, okay. So, from Kenwood, and then, napunta po ako sa yachting industry. So, nagbebenta kami ng mga yate sa mga shake, ma'am. As in, ma'am, talagang nakadaupang palad ko lahat po ng mga pinakapinuno ng mga mayayaman na Jesus. Talaga nakakabenta ka, ha? Sila, ma'am, yung mga ako lang po yung taga-proseso, ma'am. Ano yung mga lessons na nakita mo dun sa Dubai na maganda yung lesson na dinala mo sa Pilipinas at saka yung iniwan mo rin doon? Unang-una po, there is really no place like home. No? Even if I'm really fortunate to have a community there and I have a good job po, at the end of the day, you will be coming home empty. Hindi na po empty-handed, yung pong parang empty po yung madadatnan mo kasi ikaw lang yung nandun. Pangalawa po, nakakapagod din po yung di pa kasi uso yung social media nun, ma'am. So, yung form of communication namin, email lang po. Tsaka kung naaalala po ng mga viewers, chika.com lang po nun. Wala pa po talaga yung video halos. And then, yung pong talagang koreo, sulat pa po talaga. Parang wala rin pong saysay na nag-iipon ka, tas wala naman siya, hindi mo sila nakakasama. As well as my parents, siyempre, you really have to see them kahit paano for your feet to be grounded. Kasi ma'am doon, lahat po ng tukso nandun. Nightclub, credit card, lahat ma'am, posible doon. So, mawawalan ka ng control. Pero ang mabuti po sa akin, talagang hinanap ko community sa church po para hindi po ako mapariwara, sabi ko. And then, ma'am, number 3 talaga, ma'am, sabi ko, hindi naman po ako makakakuha ng naturalization or makaka-own ng bahay doon. So, sa practical side, ma'am, mahirap pa rin po yun. Para pang transient ka lang talaga, ma'am. Di ba pag transient ka, walang kasiguraduhan? Ayoko po nang walang Puro kasiguraduhan. pansamantala. Yes. Okay. So, kung kakausapin mo yung mga kapwa mo OFW, ano yung gusto mong ibilin sa kanila? Na merong buhay sa Philippines. Hindi end ng mundo mo ang umuwi ng Pilipinas after your OFW stint. Kasi ma'am, tulad ko, though I have struggled before I have attained kung anong meron po ako ngayon. Pero yung learnings kasi din ma'am, wala naman talagang madali sa buhay. You really have to go through challenges, painful experiences for you to be able to see kung ano yung plano talaga ng Diyos sa'yo. Pero sabi ko, Lord, isa lang po talagang magtiwala sa akin. Gagalingan ko po talaga. And that came po, siguro ma'am, after a decade pa. Hahatiin po namin ang episode na ito. May part 2 ito dahil makikipagkwentuhan tayo kay Lois Gabriel. Ano na siya ngayon dito sa Pilipinas? Ano yung baon-baon niya sa kanyang pag-abroad? Ano yung kanyang kabuhayan? At nagdesisyon siya na hindi na muling babalik sa ibaing dagat. Si Lois Gabriel, inspirasyon ng ating mga OFW saan man sa mundo. May buhay pag nagpapatuloy ang buhay sa pagbabalik sa Pilipinas. Ito po ang inyong Bantay OCW hatid ng Bantay OCW Foundation. Ako po si Susan K.